Good morning guys. Yan, day off na naman natin. And natapos na tayong magtupi ng mga labada. Kagabi ko nilabhan para ngayon itutupi ko na lang. And since Thursday, sabi ko sa mga bata, time to tupi. Kasi yun nga, para hindi na sila may gagawin pa ng weekends. Kasi minsan pagka umabot pa ng weekend, tamad na magtupi eh. Kaya sabi ko, ang usapan talaga namin, lalabhan ko ng Wednesday night para kinabukasan dahil half day sila, marami silang time para makapagtupi. Walang reklamo, ganyan. May abangers na naman tayo sa pinto, oh. Alam mo talaga pag day off ni nanay, no? Grabe siya. Magja-jacket lang tayo kasi mahangin. Ano ngayon eh? Ang weather is plus 13. Yan. Plus 13. May araw pero malakas yung hangin. Kaya magandang maglakad na ngayong umaga. Para kung may i-request pa yung mga bata after school mamaya pagsundo ko. Mananahimik na tong isa dito. Right? Alam niya kasi talaga pag day off ko eh. Kasi pagka may pasok ako, once na hinihatid ko yung mga bata, pagbalik namin dito, niretso ko na siyang nilalagay sa crate. Hindi ko pa siya pinapabayaan na lumalabas kasi parang mas na-anxiety siya pag nasa labas lang siya ng crate. At kasi pag nasa crate siya, parang mas secure yung pakiramdam niya. Hindi siya, nagpapahinga lang siya. Hindi siya tumatahol. Kasi yung one time, tinry namin, iniwanan siya ng sandali lang. Kasi ihatid lang yung friend ng anak ko. Saglit lang paglabas namin tumahol talaga siya ng tumahol. Hindi siya sanay. So, yun nga. Ayun, pag day off ko, alam niya, pagkahatid sa mga bata, pagbalik dito, maglalakad kami, nagtupi pa ako. Sabi ko, antay-antay lang siya dyan. Kaya yung itsura, tignan nyo. Yung itsura niyan, inip na inip. No! Kala mo naman talaga. Ready ka na ulit maglakad. Saan tayo maglalakad? Ay, naku, yung itsura mo talaga, Milo. Let's go! Halika na, dali. Tingnan, yung itsura. Basta tayo? Sige na, baba na. Andun yung leash mo sa labas. Halika naman Yan, ganyan siya ka-excited. Magsasapatos lang ako, ha? Tingnan yung itsura. Milo, muna si nanay. Nanay first. Okay? Nanay first, ha? Good boy. Okay. Come on. Let's go. May lakas ng hangin, no? Kakayanin ka kaya? Ito lang kung kakayanin ko yung suot ko. Tingnan natin. Kasi naman. Sana makatulong si Haring Araw. Kunin ko lang yung leash nito na iwan ko pala dito sa garage. Hindi kong lito yan. Parang hindi laging... Litong-lito ako laging sinusuot yung niya, yung halter, ang tawag dyan, basta yung leash niya dyan. May papakita ko sa inyo. Kita niyo tong mga marigold na to, tapos strawberry, tapos yung mga herb. Dito yan nakatanim. Itong isang ito, kinalkal. Hindi talaga ako pwedeng magtanim ng ganito. Kaya nandyan sila ngayon sa taas. Naghahanap ako ng way kung saan ko sila ilalagay kasi nga attracted siya sa mga bulaklak. Kaya last year hindi ako nagtanim kasi nga ang iniisip ko kakalkalin niya. Akala ko ngayon iiwanan niya as in he'll leave it alone. Hindi naman pala. No. Ano na, Milo? Tignan ko baka doon kami sa may ravine maglakad ngayon. Kasi maganda. Hindi masyadong malamok.
Let's see. Grabe, bilib ako dun sa mga nakikita ko. Ano sila? Ang tibay nila sa lamig. Lamig na lamig ako. Sila naka-short at saka sandal lang. So, bagay mga tumatakbo. Nakakatulong naman yung araw kahit papano. Pero, malamig pa din. Pero sabi ko nga din sa nakasalubong ko, at least wala masyadong lamok. Punta tayo dun, sa ravine. Ano yun, dulo dun. Ravine dun. Kasi nga hindi masyado malamok ngayon dahil sa hangin. Ayoko kasi pagka yung walang hangin tapos yung kagagaling ng ulan. Ang dami sobrang lamok. Sana hindi masyadong madaming doggies doon. Ayan. Ayan yung ravine. Ano, excited kang bumaba? Ay, nako. Nakita ka lang ng mga kaibigan eh. Ano sabi niya? No winter maintenance. Slippery surfaces may exist. Saglit lang. Use at your own risk. Okay. Let's do this. Sa hangin dito sa labas. Sige na, sleep na ikaw. Lakas kasi ng hangin eh. Pero yung galing kami sa ravine kasi may akit baba doon. Medyo pinawisan ako after kasi nagtatatakbo kami. Gawa ng merong ibang aso doon na tinatawalan siya. Maliliit pa yung tumatawal sa kanya. Pero yung mga malalaki, dead ma lang. Yung maliliit, tinatawalan siya. Kami na yung umiwas kasi yung mga may hawak, mga matatanda, baka mamaya pag hinila nung maliit na aso, matumba-tumba pa yung mga matatanda doon. Kaya kami na yung umiiwas. Yun lang, talagang pagod. Tapos akalaban mo dahil nga mahangin, maiihi ka. Ihi na rin ako kanina. Takbo kami pabalik dito sa bahay. Pero ilang rin kami. Naka-isang oras din siguro kami ng lakad. Kasama na yung isang oras mahigit. Kasama na yung paghinto-hinto pag may nakikita siya na gusto niyang kalaruin. Siyempre hindi naman lahat may time na makipaglaro, 'di ba? Talagang gusto lang ay maglakad. Kaya ayun. Kala mo bait-bait yan, bait-bait naman. Sinira naman yung halaman ni nanay. Ay nako. Shush, Milo. Magi-11 na. Kain na tayo ng brunch. Meron ako ditong natirang spaghetti. Ito yung hapunan namin ng mga bata kanina. Tapos, syempre, timpla ko ng aking kape. Sariling kape. Kesa, order ako sa Tim Hortons, gumawa na lang ako ng sarili ko, diba? Sabi nga ng asawa ko kanina, kasi ito rin yung inalmusal ng mga bata. Sabi niya, wow, social. Agahan, spaghetti. Samantalang sa Pilipinas, di ba, pang special occasion lang natin yung spaghetti. Yun lang tayo nagluluto. Tapos dito inaalmusal. Wala kesa naman mag-ano ka pa ng iba, meron namang, marami namang nakaluto dyan. Yan ang tirahin. Yan. Kain tayo, di ba? Spaghetti and kape. Ang weird ng combination, pero pwede na yan. Kanya-kanya kami ng trip sa spaghetti. Ako kanina nilagyan ko ng sriracha. Joem, tingnan nyo. What did you put in your spaghetti? Garlic chips. Yan. Ay, kinagat ka ng lamok? Ito? Yes, tingnan nyo. Tingnan nyo yung kagat ng lamok dito, Grabe. Kasi
Tapos pag kinamot mo pa yun, minsan lalo pa siyang lumalaki. Kaya akala mo minsan may bukol sila, pero sa totoo lang kagat lang siya ng lamok. Ay, lakas ng trip mo ah. Ha? What do you want to order? A football? Okay. Ah. Football.